So bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa pa rin sa nagbitaw ng matinding pahayag ay walang iba kung hindi ito pong si Senator Sherwin Gatchalian or si Acting Senate President Win Gatchalian mga kababayan, na kung saan talagang nadismaya ng matindi dito po sa 18 karagador. So ito, ituloy na po agad natin. Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank. Kasi di ba mga kababayan kanina, ito singit ko lang ha, nung kasagsagan yung pagdi-deliver ng mga salita nitong ni NBI Director Melvin Matibag, di ba nakapagbitaw ng salita si Senator Erwin Tulfo at sabi niya, nagtungo sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla yung 18 kargador mga kababayan. Dahil nga, mas minabuti nung 18 kargador na pumunta sa opisina ni Robin Padilla kaysa magpaliwanag po dito sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, kaagad namang nag-live etong si Padilla sa kanyang Facebook page mga kababayan at inilibot yung kanyang mga supporter dun sa loob ng kanyang opisina at sinasabi na wala daw po dun yung 18 kargador kasama etong si Baligod. Pero mga kababayan, di ba nakita naman natin na doon pa nangyari yung press con sa loob ng opisina niya at kaagad na binura ni Robin Padilla yung video na yon mga kababayan, yung live niya kasi napahiya po siya publicly. Pero mga kababayan, ang nakakapagtaka dito, bakit niya binura? 'Di ba? Bakit niya binura yung kanyang live kung nagsasabi naman sila ng totoo? Dahil nga, literal na fake news po talaga etong si Padilla. So mamaya pakita natin sa inyo. Thank our Chairman, Chairman Erwin Tulfo, for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike. Nung una kasi pinalalabas mga kababayan ng 18 kargador kasama itong si Baligod na ayaw po silang papasukin dito. Kaya sinasabi ng mga taga-suporta nila, o bakit nyo pa pinapunta yan sa Senado kung hindi nyo naman papapasukin? Biruin nyo mga kababayan na mas pinili pa nilang magsinungaling kaysa bitbitin yung sinasabi nilang katotohanan para ibunyag dito sa totoong Blue Ribbon Committee. Hindi dun sa moro-moro lamang at bogus lamang na Blue Ribbon Committee. Kaya nga para sa akin mga kababayan etong ginagawa ng kampo nitong sinabaligod, talagang pagwawalang hiya na po yan. Binabastos po talaga nila ng tuluyan ang institusyon ng Senado. Biruin mo, nagpunta ka na ng Senado, hindi ka pa umattend. Diba? At mas minabuti mo na pumunta doon sa opisina ng kaalyado mong senador? Tama ba yan? Kayo nagbibitaw ng aligasyon, ayaw nyong patunayan? Sa kayo nakakita ng ganyan? Di po ba kaya dito kay Senator Robin Padilla, hanggang kailan kaya magiging kanlungan ng mga sinungaling at ng mga pugante yung opisina ninyo? Hindi ako nagtatanong lang naman. Kasi nung nakaraan, pugante yung kinanlong. Ngayon, yung kinanlong naman sa opisina niya, tinayaan niya pa mag-press con doon, mga sinungaling na tao. Diba? Yan na ba ngayon ang bagong institusyon ng Senado? Kanlungan ng mga sinungaling at ng mga pugante? Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito. Tama! Para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Tama! Marami ho kaming, personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong.
dahil marami po ako nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. Yun nga kanila, puro press con lang yung ginagawa ng mga yan. Tapos yung mga tanga naman naniniwala. Di ba? Sakay nagkatala, puro press con ang ginagawa, walang inilalabas na ebidensya. Tapos yung mga tanga naniniwala. So, sa ganitong punto, ako po ay nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po. O yan o. Di ba napakatindi ng tawag dito ni Senator Win Gatchalian do sa 18 kargador. 18 bodyguards. Bakit nga ba 18 bodyguards? Di ba may mga video minsan na itong si Vice President Sara Duterte na yung iba dyan po sa 18 kargador na yan ay nakikita na nagbabodyguard dito po kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga ito, sa totoo lang tama din yung sinabi ng ating Armed Forces of the Philippines at ng ating Philippine Marines, mga kababayan, na wag talagang tawagin na 18 Marines etong mga ito or 18 ex-Marines kasi nga nakakasira po talaga yan sa kanilang imahe. Dahil nga, mga kababayan, dapat pala tinatawag yung mga yan na 18 kargador. Kasi naman talaga ang ginawa nila nung nag-deliver sila allegedly ng pera, kung totoo man ang sinasabi ng mga yan. Di po ba? So ngayon, ang maliwanag dito, mga kababayan, tama din yung sinabi dito ni Senator Win Gatchalian. Kung talagang totoo ang sinasabi mo at hawak mo ang katotohanan, kahit saan ka makarating, katotohanan at katotohanan yung mamamayani at hindi ka pwedeng takutin at sindakin ng mga taong inaakusahan mo kung katotohanan yung bitbit mo. Pero base po dito sa 18 nagpakilalang kargador, mga kababayan, ng mali-maletang pera, kuno, dito makikita natin na talagang sinungaling itong mga ito. Alam nyo, mga kababayan, kung lumulobo nga lang sa tiyan, yung pagsisinungaling ng mga yan, mga buntis na yung mga yan pihado. Di po ba? Dahil sa pagsisinungaling ng mga tao na yan.